Kumusta mga kasaliksik? Paano ba nananatiling ligtas at matatag ang Taiwan sa gitna ng napakaraming banta sa rehiyon? Sa gitna ng lumalakas na tensyon sa silangan ng Asya, hindi maikakaila na may mahalagang papel ang Estados Unidos sa pagtataguyod ng kaligtasan at seguridad ng Taiwan. Sa maraming aspeto ng defense, diplomacy at international relations, muling pinapatunayan ng Amerika ang patuloy nitong suporta sa bansang ito sa pamamagitan ng mga konkretong hakbang at estratehiya. Isa sa pinakamahalagang paraan kung paano tinutulungan ng Amerika ang Taiwan ay ang pagkakaloob ng mga makabagong kagamitan sa militar. Ang mga advanced defense systems tulad ng surface-to-air missiles, radar systems, at iba't ibang uri ng armas ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga proyektong isinagawa upang patibayin ang depensa ng Taiwan. Bukod pa rito, nagbigay rin ang Amerika ng mga armored vehicles at tangke na nagbibigay ng mas malawak na mobility at firepower sa mga puwersang military ng Taiwan. Sa pamamagitan ng mga teknolohiyang ito, na ipapakita ng Estados Unidos ang dedikasyon nito na tiyaking maihahanda ang Taiwan sa anumang posibleng pagsalakay. Hindi lamang sa aspeto ng material na suporta nakatuon ang tulong ng Amerika. Ang mga joint military exercises sa pagitan ng dalawang bansa ay nagsisilbing mahalagang bahagi ng kanilang kooperasyon. Sa mga drill na ito, hindi lamang nasusubukan ang kahandaan ng mga tropa, kundi natututo rin sila ng mga bagong estratehiya at taktika mula sa mga bihasang US military personnel. Malaki ang nagiging epekto ng mga pagsasanay na ito sa morale at kakayahan ng mga sundalong Taiwanese at nagbibigay diin sa prinsipyo na ang kanilang kalayaan at soberanya ay may kaakibat na suporta mula sa isang mas makapangyarihang kaalyado. Maliban sa pisikal na paghahanda, ang Estados Unidos ay nagbibigay din ng intelligence reports ukol sa mga posibleng banta sa rehiyon. Ang impormasyon ukol sa mga troop movements, naval exercises, at missile tests ng mga kalapit na bansa ay itinataguyod ng mga intelligence agencies upang maiparating agad sa pamahalaan ng Taiwan. Sa ganitong paraan, hindi lamang nalalaman ng Taiwan ang mga potensyal na panganib, ngunit nagkakaroon din sila ng sapat na oras upang gumawa ng mga kaukulang hakbang sa pagbibigay proteksyon sa kanilang teritoryo. Ang pagbibigay ng dekalidad na intelligence ay nagsisilbing dagdag kakayahan para sa mga leader ng Taiwan na mas maging maagap at alerto. Kasabay ng mga usaping militar, hindi rin nakakalimutan ng Amerika ang pagpapalakas ng kanilang diplomatikong ugnayan sa Taiwan. Sa kabila ng kawalan ng formal na diplomatikong relasyon dahil sa One China policy, nananatiling aktibo ang komunikasyon ng dalawang panig. Regular ang mga opisyal na pagbisita at konsultasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Estados Unidos at Taiwan na nagtutulak ng mas malalim na pagtutulungan sa larangan ng ekonomiya, teknolohiya at kultura. Sa pamamagitan ng trade agreements, nabibigyan ng mas matatag na pamilihan ng mga produktong Taiwanese at napapalakas din ang kakayahan ng Taiwan na mag-innovate sa kanilang mga industriya. Bukod pa sa bilateral ties, sinusuportahan din ng Amerika ang Taiwan sa mga international forums upang mas mapalakas ang posisyon nito sa pandaigdigang komunidad. Bagamat hindi opisyal na miyembro ng United Nations, tinutulungan ng Estados Unidos ang Taiwan na maiparating ang kanilang boses sa iba't ibang pandaigdigang samahan. Ang mga konsultasyon sa World Trade Organization at iba pang multilateral organizations ay nagiging daan upang maitaguyod ang economic security at independence ng Taiwan. Ang suporta ng Amerika sa Taiwan sa mga ganitong pagkakataon ay hindi lamang naglalayong magbigay ng proteksyon laban sa panlabas na banta, kundi upang patibayin ang dignidad at kakayahan ng Taiwan na tumayo bilang isang matatag na bansang may sariling pagpapasya. Sa kabuuan, ang tulong ng Estados Unidos sa Taiwan ay lumalampas sa simpleng pagbibigay ng armas o pagbibigay daan sa mga joint exercises.
Ang Amerika ay isang matibay na haligi ng seguridad ng Taiwan, isang kaalyadong handang tumulong sa anumang oras, at isang partner na laging nakaalalay sa pamamagitan ng advanced technology, strategic planning, at matibay na diplomasya. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa rehiyon, patuloy ring pinapanday ng Amerika at Taiwan ang kanilang relasyon upang tiyaking ang Taiwan ay hindi lamang nakatayo sa kanyang sariling mga paa, kundi handang-handa ring ipagtanggol ang sarili mula sa anumang banta. Sa ganitong paraan, ang tanong na paano tinutulungan ng Amerika ang Taiwan ay nasasagot sa pamamagitan ng napakaraming konkretong aksyon, mga hakbang na nagiging pundasyon ng isang mas ligtas, mas malaya, at mas matatag na Taiwan sa hinaharap. Ang pagpapadala ng tulong at sundalo ng Amerika sa Taiwan ay isang komplikado at maingat na isinasagawang proseso na tumutugon sa parehong pampublikong pangangailangan at mga hamon ng pandaigdigang diplomasiya. Bagamat hindi hayagang kinikilala ng karamihan ng mundo ang Taiwan bilang isang hiwalay na bansa, nananatiling mahalaga para sa Estados Unidos na mapanatili ang suporta nito sa isla sa harap ng banta mula sa mainland China. Sa ganitong konteksto, gumagamit ang Amerika ng iba't ibang estratehiya upang maihatid ang kinakailangang tulong at tropa nang hindi direktang kinukompromiso ang masalimuot na balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Isa sa mga pangunahing paraan kung paano ipinapadala ng Estados Unidos ang kanilang tulong at sundalo ay sa pamamagitan ng Navy ships at air transports. Malaki ang ginagampanan ng mga makabagong barko ng US Navy sa pagtitiyak na mabilis at ligtas na naibabiyahe ang mga kagamitang militar, tropa, at iba pang kinakailangang supply patungo sa Taiwan. Samantala, ang paggamit ng mga military aircraft ay nagbibigay ng kakayahang agarang maghatid ng mga reinforcement sa mga base militar ng Taiwan sa mga oras ng kagipitan. Sa ganitong paraan, maaaring magresponde ang Amerika sa anumang sitwasyon ng tensyon sa Taiwan Strait na nagpapakita ng kanilang pagiging handa at kakayahang suportahan ang kaalyado sa anumang oras. Bukod dito, pinanatili rin ng Amerika ang prepositioned military stockpiles sa mga kalapit na teritoryo. Sa simpleng paliwanag, ang mga stockpiles na ito ay binubuo ng mga armas, bala, at iba pang kagamitan na nakaposisyon na sa mga strategic location. Ang layunin nito ay tiyaking mabilis na maipadadala ang mga supply sa Taiwan sa oras ng kagipitan. Ang ganitong pamamaraan ay isang bahagi ng tinatawag na contingency planning ng US military, isang estratehiyang nagpapalakas sa kanilang kakayahang magresponde sa mga krisis na hindi nangangailangan ng karagdagang preparasyon o produksyon. Sa pamamagitan ng prepositioned stockpiles, natitiyak ng Amerika na may sapat na reserba ng kagamitan na agad magagamit sakaling magkaroon ng kaguluhan o sagupaan sa rehiyon. Ang isa pang mahalagang aspeto ng suportang ito ay ang pagpapadala ng mga military advisors upang sanayin ang mga sundalo ng Taiwan. Hindi lamang sa pagbibigay ng armas at kagamitan natatapos ang suporta ng Amerika. Ang pagtuturo ng mga advanced military tactics, paggamit ng mga makabagong teknolohiya, at pagpapalakas ng chain of command ay ilan sa mga tungkuling ginagampanan ng mga advisor mula sa Estados Unidos. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang nakatuon sa tradisyonal na combat skills, kundi pati na rin sa cyber defense, intelligence gathering, at strategic planning. Mga aspeto ng modernong warfare na mahalaga sa pagpapalakas ng depensa ng Taiwan laban sa mga potensyal na banta. Kasabay ng mga lantaran at pampublikong suporta, gumagamit din ang Amerika ng mga covert operations upang maihatid ang tulong ng hindi lantaran. Ang mga classified missions na ito ay naglalayong tiyakin na patuloy na naipapadala ang mga kinakailangang kagamitan at impormasyon
kahit sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Bagamat hindi lantad sa publiko, ang mga covert operations ay isang mahalagang bahagi ng estratehiya ng Amerika upang mapanatili ang kalamangan ng Taiwan laban sa mga posibleng kalaban. Sa ganitong paraan, naiiwasan din ang masyadong lantad na provokasyon na maaaring makapagdulot ng direktang sagupaan sa pagitan ng Amerika at China, habang napapanatili ang kakayahan ng Taiwan na depensahan ang sarili nito. Sa huli, ang pakikipagtulungan ng Amerika sa mga kalapit na bansa upang mapadali ang logistics at communication lines ay isang kritikal na aspeto ng kanilang overall strategy. Ang rehiyon ng Asia-Pasipiko ay tahanan ng maraming kaalyado ng Amerika, kabilang ang Japan, South Korea at Australia. Ang mga bansang ito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pagdaloy ng impormasyon, tulong at kagamitan patungo sa Taiwan. Bukod dito, ang mga kalapit na bansa rin ang nagiging base ng ilang joint training exercises at nagiging bahagi ng intelligence sharing network. Ang ganitong uri ng malawakang kooperasyon ay nagpapakita ng regional solidarity na mas lalong nagpapalakas sa posisyon ng Taiwan sa harap ng lumalaking tensyon sa rehiyon. Sa pangkalahatan, ang suporta ng Estados Unidos sa Taiwan ay hindi lamang nakatuon sa direktang pagpapadala ng tulong at tropa. Ang kombinasyon ng mga lantaran at covert operations, advanced logistical planning, regional alliances, at technical na pagsasanay ay lahat nagtutulungan upang matiyak na ang Taiwan ay nananatiling handang-handa at ligtas mula sa anumang banta. Sa kabila ng masalimuot na diplomasya at patuloy na hamon mula sa mainland China, ang Estados Unidos ay nananatiling isang maaasahang kaalyado ng Taiwan. Pinapanatili ang kahandaan nito at pinapatibay ang pundasyon ng kanilang seguridad at kalayaan. Ang kasaysayan ng tensyon sa pagitan ng Taiwan at mainland China ay nagbunga ng ilang di maiiwasang sagupaan sa rehiyon. Sa gitna ng mga ito, mahalaga ang papel ng Estados Unidos, na madalas pumapagitna upang tiyakin na nananatiling matatag ang depensa ng Taiwan at may proteksyon laban sa mga posibleng pagsalakay. Noong kalagitnaan ng dekada 70, tumindi ang sigalot sa Taiwan Strait na humantong sa tinatawag na Third Taiwan Strait Crisis. Sa panahong ito, sunod-sunod na ballistic missile tests ang isinagawa ng China malapit sa karagatan ng Taiwan na naging dahilan upang mag-deploy ang Estados Unidos ng mga naval forces sa rehiyon. Kasama rito ang pagpapadala ng mga aircraft carrier groups tulad ng USS Nimitz na direktang pumagitna upang maipakita ang suporta ng Amerika sa Taiwan. Ang presensya ng US Navy sa lugar ay nagbigay ng malinaw na pahiwatig na handang-handa ang Estados Unidos na protektahan ang Taiwan mula sa anumang uri ng agresyon. Bukod dito, nagsilbing tugon din ang sunod-sunod na military drills malapit sa Taiwan upang ipakita ang kahandaan ng magkatuwang na puwersa ng Amerika at Taiwan. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi lamang naging mekanismo upang mahasa ang kakayahan ng mga sundalo, kundi naging malinaw na mensahe rin sa China na anumang uri ng banta ay mahaharap ng maayos at maagap. Sa pamamagitan ng mga coordinated military maneuvers, nagkaroon ng impresyon na ang Taiwan ay hindi nag-iisa. May kaakibat itong suporta mula sa isa sa pinakamalalakas na militar sa mundo. Maliban sa mga naval operations at drills, hindi maikakaila ang serye ng close encounters sa himpapawid ng Taiwan Strait. Ilang beses nang nagkaroon ng mapanganib na pagtutunggali sa pagitan ng Chinese at US military aircraft sa kalagitnaan ng tensyon sa rehiyon. Ang mga insidenteng ito ay nagpapakita kung gaano kabilis magbago ang sitwasyon mula sa ordinaryong patrol hanggang sa halos armadong sagupaan. Bagamat hindi ito nagresulta sa direktang labanan, nagbigay ang mga close encounters ng babala tungkol sa mga posibleng panganib ng escalation.
na lalo lamang nagpapatibay sa argumento ng pangangailangan para sa tuloy-tuloy na presensya ng Amerika sa rehiyon. Isa pa sa mahalagang bahagi ng estratehiya ng Amerika ay ang paggamit ng advanced radar systems upang maagapan ang anumang posibleng missile strikes mula sa mainland China. Ang mga radar installations na ito ay may kakayahang makita ang mga paparating na missile sa mahabang distansya na nagbibigay ng sapat na oras para magresponde ang Taiwan at ang mga kaalyado nito. Sa pamamagitan ng teknolohiyang ito, hindi lamang nagiging mas ligtas ang Taiwan, kundi nagkakaroon din ng mas mataas na moral ang kanilang mga sundalo at mamamayan dahil alam nilang may mga hakbang upang maprotektahan ang kanilang teritoryo mula sa biglaang atake. Bukod pa rito, ang pagpapadala ng missile defense experts ay isa pang paraan upang suportahan ang depensa ng Taiwan. Matapos ang ilang missile tests mula sa China, nagpadala ang Estados Unidos ng mga eksperto upang tumulong sa pagpapaunlad ng missile defense systems ng Taiwan. Ang mga expert consultations at hands-on training na ito ay nakatulong upang palakasin ang kakayahan ng lokal na militar ng Taiwan, mula sa strategic planning hanggang sa aktual na paggamit ng missile interceptors. Sa ganitong paraan, hindi lamang sila umaasa sa tulong mula sa labas, kundi natututo rin silang tumayo sa kanilang sariling kakayahan. Sa kabuuan, ang mga naganap na sagupaan sa rehiyon ng Taiwan Strait ay nagsilbing paalala ng patuloy na panganib na kinakaharap ng isla mula sa mga agresibong aksyon ng China. Sa bawat insidente, mula sa missile tests, naval deployments, hanggang sa aerial encounters, ipinakita ng Estados Unidos na hindi nito iiwan ang Taiwan sa gitna ng krisis. Ang kasaysayang ito ng mga sagupaan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng patuloy na kooperasyon sa pagitan ng Amerika at Taiwan, na hindi lamang nagpoprotekta sa kanilang kalayaan, kundi nagsisiguro rin ng mas malawak na kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Upang mapanatili ang kalayaan ng Taiwan sa harap ng lumalaking tensyon sa rehiyon, isinasaalang-alang nito ang iba't ibang estratehiya na naglalayong palakasin ang depensa at pagtindig nito bilang isang malayang bansa. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng domestic innovation, regional partnerships, at mga pandaigdigang alyansa, sinisikap ng Taiwan na panatilihin ang katatagan nito sa gitna ng mga banta mula sa mainland China. Isa sa mga pangunahing hakbang ng Taiwan ay ang pagpapalakas ng kanilang local production capabilities para sa military equipment. Sa halip na umasa lamang sa imported na kagamitan, binibigyang diin ng Taiwan ang pagbuo ng sarili nilang advanced weaponry at defense systems. Ang mga makabagong missile interceptors, drone technology, at naval ships ay ilan lamang sa mga proyektong isinagawa upang patatagin ang kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili nito. Ang pagtutok sa local production ay nagbibigay hindi lamang ng mas mabilis na access sa mga kritikal na kagamitan, kundi pati na rin ng mas malaking kontrol sa mga teknolohiyang pangmilitar na mahalaga sa pagsasakatuparan ng kanilang defense strategy. Bukod sa pagpapalakas ng kanilang sariling kakayahan, ang Taiwan ay patuloy na nagtataguyod ng regional alliances upang magkaroon ng mas malawak na depensang network. Sa rehiyon ng Asia-Pacific, ang Taiwan ay aktibong nakikipagtulungan sa mga bansang tulad ng Japan, South Korea at Australia upang palakasin ang kolektibong seguridad. Ang mga regional drills at intelligence sharing agreements ay ilan lamang sa mga inisyatibang nagpapatibay sa kanilang depensa. Sa pamamagitan ng kooperasyong ito, nagiging mas mahirap para sa mga kalaban na magsagawa ng unilateral action dahil alam nilang haharapin nila hindi lamang ang depensa ng Taiwan, kundi ang isang mas malawak na network ng mga kaalyado. Malaking bahagi rin ng estratehiya ng Taiwan ang pagkakaroon ng isang long-term security pact sa pagitan ng Estados Unidos at Taiwan.
Ang kasunduang ito ay nagpapakita ng matatag na commitment ng US na protektahan ang Taiwan mula sa mga potensyal na banta. Bagamat hindi ito isang formal na treaty, ang mga regular na konsultasyon, defense agreements, at military sales ay nagiging pundasyon ng matagalang ugnayang pangseguridad. Ang ganitong klaseng security framework ay nagbibigay ng kumpiyansa sa Taiwan na, sa oras ng kagipitan, may kaakibat silang malakas na alyado na handang tumulong. Bukod pa sa tradisyonal na military defense, sinisikap din ng Taiwan na palakasin ang kanilang cyber defense initiatives. Sa mundo ng modernong labanan, ang cyber warfare ay nagiging mas mahalaga. Kaya't ang Taiwan ay bumuo ng mga pambansang programa upang protektahan ang kanilang critical infrastructures mula sa cyber attacks. Ang pagbuo ng mga cyber command units, pag-hire ng mga eksperto sa cybersecurity, at ang paggamit ng mga advanced monitoring systems ay ilan sa mga hakbang na isinasagawa upang mapanatiling ligtas ang kanilang government networks, power grids, at financial systems. Sa ganitong paraan, nagiging mas resilient ang Taiwan laban sa mga banta sa modernong information age. Higit pa sa mga teknikal at militar na estratehiya, ang Taiwan ay patuloy na itinataguyod ang demokrasya at human rights advocacy sa rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang commitment sa mga prinsipyo ng kalayaan, pantay-pantay na karapatan, at transparent na pamahalaan, nagiging mas madali para sa Taiwan na makakuha ng pandaigdigang suporta. Ang mga kampanya sa international organizations, cultural exchanges, at economic partnerships ay nagiging instrumento upang mas marami pang bansa ang magbigay ng suporta sa Taiwan bilang isang malayang demokrasya. Ang paninindigan para sa demokrasya ay hindi lamang isang moral na tungkulin, kundi isang makapangyarihang estratehiya upang tiyakin na ang Taiwan ay hindi mawawalan ng kakampi sa harap ng mga hamon sa rehiyon. Sa kabuuan, ang mga estratehiyang ginagamit ng Taiwan upang mapanatili ang kalayaan nito ay malawak at masalimuot. Mula sa lokal na produksyon ng mga armas hanggang sa pagbubuo ng mga pandaigdigang alyansa, mula sa modernisasyon ng cyber defense hanggang sa patuloy na pagsusulong ng demokrasya. Lahat ng mga hakbang na ito ay naglalayong tiyakin na ang Taiwan ay nananatiling matatag at handa sa anumang banta. Sa gitna ng isang rehiyon kung saan ang mga hamon sa seguridad ay palaging nagbabago, ang Taiwan ay hindi lamang umaasa sa lakas ng iba, kundi patuloy na pinapatibay ang sarili nitong kakayahan. Sa pamamagitan ng ganitong estratehiya, nagiging mas maliwanag ang posibilidad ng isang mas ligtas at mas maayos na kinabukasan para sa isla at para sa mga tao nito.